Grabe yung mga angels. Sobrang kilig, 'no? Parang ang inosente ng mga angels na 'to, nakakatuwa silang panoorin. Alam mo, tawang-tawa talaga ako dito sa mga angels na 'to, sobra. Guys, sino ang mag-aakala na yung mga angels noon, ito na sila ngayon? 'Di ba nakaka-amaze yung mga pangyayari sa buhay nila na hindi natin akalain na mararanasan nila yung ganitong buhay. Paano na lang kung walang kalingap? So siguro wala sila ngayon sa ganitong okasyon, no? So kaya salamat talaga sa buong kalingap na mayroon silang ganitong programa. So ituloy natin, guys. Hello guys, what's up once again? So andito naman tayo ang sasawerang pobre. So ngayon ako, grabe. Grabe itong sasawsawan natin, no? Sino yung nakapanood ng birthday kagabi ni Rose Ann? Grabe, super galing, no? Super ganda, nakakakilig. Naku naman yung mga angels, guys. Tawang-tawa talaga ako kay Joy. Kay Joy talaga ako tawang-tawa dun sa reaction niya, no? Talagang grabe yung pagkakakilig niya. Tawa-tawa ako kasi sabi ko, "Jay, huwag kang mag-alala sa susunod. Ikaw na yung gagawa ng mga pinapagawa niyo kay Rosa." Humanda ka, Joy. Ikaw na yung susunod na gagawa niyan. Sila na yung sisigaw ng, "Kiss Superman, Kiss Superman." Ako, lagot ka, Joy. Nako, talagang na-witness namin kung paano ka nagtatatalon-talon diyan, kung paano ka sumigaw-sigaw sa kilig. Kilig na kilig si Joy, grabe. Nakakatuwa talaga sila yung mga angels 'pag tinignan mo yung parang mga inosente, 'no? Yung parang 'pag tinitignan ko si Joy na habang tuwang-tuwa siya, talon siya ng talon, na parang parang inosenteng-inosente pa talaga, 'no? Na parang basta, 'di ko ma-explain, na tawang-tawa talaga ako sa kanya. Sa kanya talaga ako tawang-tawa yung reaction niya, nakakatuwa siya, 'no? So, sabi ko, 'di bale gaganti yan si Rosa. Naku, lagot ka, Joy. Ikaw na ang gagawa niyan sa susunod. Naku, aabangan namin yan. Mas lalo kaming kikiligin kapag si Superman na yung dumampi diyan sa pisngi ni Joy na napaka-cute. So, yun na nga, guys. So, nakakatuwa, ano, yung grabe. As in, talagang nakaka-amaze yung mga nangyayari sa mga buhay ng angels, no? Pero yun na nga, at the same time, habang pinapanood ko kung paano sila nagkakatuwaan, parang nadudurog naman ang puso ko sa nangyari kay Inkit tsaka kay David, no? So, 'di ba? Nabawasan na yung love team kasi nag-decide na si David na bumitaw sa love team nila ni Inkit. So, medyo nakakalungkot kasi may parte ng sobrang saya. So, may umiiyak naman yung puso, no? So, yun na nga. Nakakaano lang minsan isipin na sabi ko, parang naipagkait kay Inkit yung dapat mararanasan din niya, kung ano yung nararanasan ngayon ng angels, 'di ba? Yung first batch. Alam mo, suswerte talaga nitong first batch, no? No, parang lahat talaga sila naka-experience ng magagandang selebrasyon, no? Si Eden, kahit gano'n na ang celebration ni Eden, napakaganda rin, no? So, though hindi gano'n kabongga, pero at least masasabi kong okay pa rin siya, no? Kisa sa atin nga, nagse-celebrate tayo na wala lang, no? Ang suswerte nila, no? Kung babalikan natin yung kwento ng buhay nila, hindi ko pa rin ma-imagine na ngayon nararanasan nila yung ganitong kabongga na mga debo, birthday, no? Yung mga nararanasan nila ngayon, yung talagang sa may kaya na nabuhay. So, tignan nyo yung magical na nagagawa ng Kalingap. So, ang Kalingap lang ang sakalam. Talaga naman, pagka na-scout nila, talaga naman 100% na masasabi nating mababago yung buhay. Kasi talagang andoon na
hindi sayang, no? Yung ibig kong sabihin, 'pag nagpa-vlog ka talaga sa kanila at 'pag nag-viral ka talaga, talaga naman mababago yung takbo ng buhay mo. So, ang dami na nating na-witness, no? Ang dami na nating na-witness na talagang hindi lang sila nagkaroon ng pag-asa. Hindi lang simpleng pagbabago yung nangyayari. As in talaga, no? Yun talagang grabe. Grabe yung pagbabago ng buhay nila. No, nakakatuwa isipin. Pag binabalikan ko nga yung kwento, no, ng buhay ni Rose Ann, sino ang mag-aakala? Pati si Nanay Nora. So, never si Nanay Nora siguro na naginip ng ganyang klaseng panaginip na makakaranas sila mag-ina ng ganito kasayang buhay. Masasabi natin na talagang sila is maayos ng buhay nila. Hindi na nila nararanasan yung sobrang hirap, no? Yung masarap na yung nakakain, hindi na sila nagugutuman, na para, yung katulad ng kwento dati ni Rose Ann, na parang kinukulang sila sa pagkain, di ba? So, at ngayon, ako po, lagi silang may pera. No, 'di ba? Oh, wala tayong binatbat. Nagtatrabaho tayo pero wala pa rin tayong pera. So, sila, ang swerte, grabe. Talagang salute sa sa sponsor ni Rose Ann. Alam mo yung love team ni Rose Ann, napakasimple. Gustong-gusto ko din si Rose Ann, no? Si Melka, mga low-key lang sila, no? Na mga napakasimpleng tao lang nila. Alam mo si Rose Ann kasi talaga, aside kay Joy, napaka din ni Rose Ann. Gustong-gusto ko din si Rose Ann, napakakalog. Alam mo yung style kasi ni Rose Ann, hindi OA. Yung parang pag pinanood mo siya, yung hindi mo mararamdaman yung maiinis ka or may feel ka na minsan, 'di ba, may mararamdaman ka na parang ang OA naman. Siya kasi hindi, napaka-normal ng mga galawan ni Rose Ann, yung natural. Yung siya talaga yan, yung wala siyang kimi. Ako kasi ayoko sa babae ng yung mahiyain, yung sipu-sipu, yung pag inano mo, yung may pasipu-sipu pa, no? It's normal nga kasi mga bata pa naman. Pero ako kasi parang mas gusto ko yung maramdaman mo yung confident, no? Yung may confidence siya sa sarili niya. Wag naman yung over kasi masyado namang pangit tignan yung overconfident ka naman sa sarili mo, no? Si Rose Ann kasi is napaka-normal, napaka-natural ng personality niya. Yung parang wala siyang kimi-kimi. Kung sino siya, yun yun. Yun yung makikita mo, yung mararamdaman mo. Tingnan mo dyan sa mga nila ni Cedric, no? Diyon sa mga pinapagawa kay Ced, tsaka kay Rose Ann. Hindi mo maramdaman sa kanya yung kimi-kimi ba na sinasabi na parang sipu-sipu. Iwan ko kung tama yung term na mga ginagamit ko. Natural. Alam mo, gustong-gusto ko yung ganyan. Yung, wag ka ng pretender. 'Di ba? Kung nafi-feel mo naman talaga na okay, go. Mas maganda yung panoorin. Mas maganda tignan sa camera yung ganun ka, no? Kaysa naman sa gusto mo naman pala magpe-pretend ka na ayaw mo. So, parang marunong siya magbigay ng good vibes sa tao. Tuwang-tuwa ako doon sa reaction nila ni Zed, no, na napaka-natural, na kung ano talaga siguro yung nasa loob nila, yun yung pinapakita nila sa tao, doon sa paligid nila. So, nakakatuwa, 'di ba? So, masayang panoorin kasi talagang binibigay din talaga nila yung the best. Alam mo, bagay sila ni Cedros. Bagay sila ni Ced. Nakakatuwa din si Ced, no? Tahimik lang pero naku, may dating. Yung mga magagandang panuorin, yung parang hindi ka nakukornihan. Yun, what I mean is, hindi corny. Masarap panuorin kasi yung ganyan, na parang, minsan kasi may iba na parang ang corny-corny, no? So, hindi dito sa mga angels.
Kasi sila naman hindi ko sila nakikitaan ng gano'n. Ang laki na nga ng pinagbago nila, nag-level up na sila 'no, yung kung babalikan natin yung mga buhay nila, kung paano sila natagpuan 'no, yung parang parang hindi mo ma-imagine na, ito na ba yun? Ito na ba sila? 'No, yung mapapatanong ka, ito na ba sila? Naku, ang laki na talaga ng mga pinagbago nila, improvement nila 'no. Napakasuwerte ng mga angels na 'to na naku naman talagang blessed na blessed kayo na nag-stay kayo sa Kalingap. Blessed kayo na pinagpatuloy nyo, no? So, ngayon tingnan mo, ang saya ng buhay. Ang saya nila. Nararanasan nila yung mga ganitong karanasan sa buhay. Hindi ko ano yun. Alam mo, sa katahimikan ng Cedros, hindi ko ini-expect na may ganong ganap na bongga, na maraming marireceive na pera, no? Yung, akala ko lang ganyan. Akala ko yung sponsor lang kay Rose Ann, yung sa pag-aaral. Although alam ko na may mga nag-sponsor sa mga nagbibigay ng mga boxes, pero hindi ko ini-expect na magkakaroon ng ganitong ganap sa birthday ni Rose Ann na ganun kabongga. Talagang mapapabilang siya sa mga nag-celebrate ng mga bongga. So, bigatin din pala yung ni Rose Ann, yung sponsor. Mga maayos, no? Tahimik lang sila, no? Walang gulo. Alam mo, ito yung nakakatuwa ngayon sa mga angels na nandito pa kay Kalinga Prab. Kasi, hindi sila mga sa pera. Yung is marurunong talaga, no? So, maayos talaga itong mga angels na to, nakakatuwa, kaya deserve din talaga nila yung makareceive. Kung may mga nag-i-sponsors man talaga sa kanila is hindi sayang. No, hindi sayang yung pagbibigay nila ng effort, pagbibigay nila ng mga financial, hindi sayang. Kumbaga, nasusuklian ng maayos nitong mga angels, yung mga sponsors nila, no? So, yun na nga, isa pa. Sexy si Rose Ann. Payat, no? Alam mo, ang gaganda talaga ng mga angels natin. Wala kang itulak kabigin, no? So, si Rose Ann kasi is balangkinitan na sinasabi. Bagayan siya sa mga ganung gown. Talagang nagfi-fit sa kanya yung mga shape, no? Yung maganda siya magdala ng mga sinuot niya doon sa birthday niya. Tsaka ang gaganda talaga ng mga gown niya, no? So, nakaka-amaze kasi bagay na bagay. Na bumagay sa kanya lahat, pati yung ayos, yung damit, yung shape ng katawan niya, yung talagang bumagay. Kaya ang ganda niya panuorin, no? Parang Cinderella. Grabe, no? Nakakatuwa. Alam mo, nako, wag na ako mag-wish kasi talagang hindi ko na mararanasan yung ganyang klaseng celebration, yung magsuot ng mga ganyang gown. Alam mo, nakakaano din, masarap din makaranas siguro magsuot ng gown, pero sa buhay ko parang nakaranas yata ako magsuot ng gown nung nag-abay lang ako sa kasal. Parang doon ko lang naranasan. So, ang suswerte nila, ang suswerte talaga nila na masasabi ko na napaka-blessed nila sa buhay na nandyan sila sa Kalingap, na nalingap sila ni na Kalingap Rab, Kuya Bal, no? So, ang masasabi ko lang sa mga angels na huwag magbago. Remain. Yung marespeto, nagtatanaw ng utang na loob, hindi yung nagyayabang-yabangan, nagtatali-talinuhan. So, dapat ganun lang, humble, 'di ba? At least sa kanila naman yan Sila naman ang napapaayos ang buhay. Hindi naman yung iba, kundi sila lang din talaga yung nabibigyan ng ganyang reward sa mga kabaitan nila, 'di ba? So, 'yun. Basta di ko ma-express yung saya. Alam mo, nung nanood talaga ako simula sa umpisa hanggang natapos, nako po, talaga nga naman yung kilig na mararamdaman mo, grabe.
So, yun, marami tayong aabangan, no? So, ito, nakaka-excite na rin yung Melka. Di ba nag-umpisa na yung Milbrad ba? Milbrad ba yung nila? Yun, o nag-umpisa na, di ba? So, talaga nga naman. Pero, yun nga, masakit kasi singkit. Parang naipagkait sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na masyadong nang nangyari. Pero, yun lang, nalulungkot lang ako kasi parang malapit na rin sana sila sa punto na magkakaroon na rin ng selebrasyon, di ba, mag-anniversary, pero naudlot. So, kawawa naman si Ingkit. Actually, nung napanood ko yun, napaiyak ako. Napaiyak talaga ako kasi aside from naawa ako kay Ingkit, nasaktan din ako para kay David. Kasi yung i-give up mo yung ganong bagay, hindi madali. Pero dahil nga sa mga nababash nga siya at yun nga ang sinasabi niya na ayaw niya madamay si Ingkit sa mga nangyayari ngayon kung paano siya binabash ng tao. So okay naman yun na pinoprotektahan niya si Ingkit. Pero para sa akin, dapat pinaglaban na lang niya. Although, syempre kailangan natin irespeto yung naging desisyon ni David kasi siya yun. Kumbaga, siya yung nakakaramdam, siya yung nakakaalam at siya rin ang nakakaalam kung ano ang tama para kay Ingkit. So, kailangan natin irespeto yun. Pero kung opinion ko ang magpapahiwatig at yung opinion ko talaga yung magsasabi, ipaglalaban ko. Okay? Kahit marami akong bashers. Kasi, yung love team, hindi naman yan para sa kakiligan. Yun nga ang mahirap sa ibang viewers sa mga bashers kasi bakit? Hindi nila nilalayman yung kahulugan kung bakit sumusuporta sila. Yung love team is andoon na tayo pinapakilig. Okay? So, pinapakilig tayo doon. Andoon na tayo. But behind of that, so yun dapat ang lagi natin pakakaisipin kung ano yung talagang totoong motibo natin, intentions, or ano ba talaga ang kahulugan kung bakit tayo sumusuporta. Dapat wag lang doon sa sa kinikilig tayo. May mas higit pa diyan kung bakit natin sila sinusuportahan. Kasi nakikita naman natin kung ano yung mga purpose nitong mga activity na mga ginagawa nila, 'di ba? Yung love team is nakakatulong sa mga angels para din sa pag-aaral nila. So, gusto nila makapagtapos. So, kailangan magtulungan. So, si Kalinga Prab gumawa ng ganyang bagay. So, itong mga angels, kailangan maki-cooperate, no? So, dapat tulungan sila dyan para din naman sa kanila, di ba? So, hindi lang naman ang nakikinabang is yung director. So, lahat sila nakikinabang kasi sa kanila naman napupunta yung iba na kinikita dyan, di ba? So, malino naman sa atin yun. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ang laging dami-daming nang babash kay David. Hindi ko sinasabi na yung mga ginagawa ni David is okay sa paningin ko. Sa akin kasi talaga, opinion ko din, it's not a big deal para gawaan ng kadami-daming issue, yung talagang drogin yung pagkatao ni David, apak-apakan. Gaano na ba kakrimin yung ginawa niya para ganun yung maranasan ni David, no? Sa mga bagay na napakasimple. Kung lalawakan lang naman yung pag-uunawa, napakasimple lang naman ang mga bagay na yun na pagkakamali, di ba? So, wag naman natin tignan na parang si David ay kriminal na nakagawa ng krimen sa mga viewers. Ang nakapagtataka doon, bakit yung mga viewers apektado samantalang yung mga yun sa loob mismo ng Kalingap na nagsasama-sama sila, walang problema. So, doon lang ako nagtataka. Masyado naman napaka-sensitive ng mga manunood. Nako guys, bangon tayo, hindi na tayo mga bata. Mga matatanda na tayo na dapat yung mga utak natin is kayang-kaya na i-handle yung mga ganyang sitwasyon. Huwag naman tayo mga isip bata.
Actually, yung mga ginagawa nila, pinagdaanan natin yan eh. Pinagdaanan natin yung mga ganyang kakalugan, mga ganyang galawan. Pinagdaanan natin yan. Baka nga mami, mas malala pa yung napagdaanan natin, di ba? So, masakit lang isipin na ang iba no, may masabi lang kahit hindi naman tugma doon sa nakikita. Pero, yun nga, kung ako kay David, dapat din na lang siya nagpadala sa mga bashers. Inisip na lang niya si Ingkit. Kasi doon nasaktan ako para kay David. Kasi alam ko din naman na masaya din naman siya na may love team. Siyempre iba yung dating pag mga ganon. So, although si Ingkit, sabi nga ni Ingkit is okay sa kanya kasi mas na-appreciate niya si David kasi mas prinotektahan ni David si Ingkit. Ando na tayo, no? So, ando na tayo. Pero, para sa akin din naman, total, si Ingkit, hindi na rin naman bata, di ba? Matured na rin siya. Alam kong matalino din si Ingkit. So, yung mga bashing na yan, mauunawaan niya yan. Kaya sabi, nanghinayang lang ako, no? Pinanghinayangan ko na dapat sana mararanasan din ni Ingkit yung mga nararanasan ngayon nitong mga angels. Kasi iba pa rin kasi pag may love team, no? So, syempre iba yung nararating ng may love team. Katulad niya, nagkakaroon sila ng mga sponsors, no? So, masaya. Kaso, wala na. Kumbaga, wala na eh. Talagang, siguro hanggang doon na lang talaga yung aabuti ng love team nila. So, abangan natin yung mga pwede pang mangyari na love team, no? Basta nakaka-amaze. Yung parang ang sarap-sarap panoorin na sila mismo nagkakaisa, no? Masaya. Kaya wag na natin haluan ng kung ano-ano pang mga manunood kasi tayo lang naman ang nagbibigay ng mga problema na kung tutuusin wala naman talagang problema. Gumagawa lang ng mga issue, no? So, sana naman, tingnan mo, kung ano ng mga ginagawang mga kwento sa mga angels, no? Kung ano-anong kaguluhan ng mga pinag-create ng mga nambabash. Tingnan mo naman sila, nagsasama-sama ang sasaya nila. Nung nakaraan lang yun, yung issue? Yung sa Baguio, na walang ambag si Joy. O, tingnan mo naman, pilit ninyo na pinag-aaway-away, gumagawa kayo ng gulo. Tingnan mo naman dyan sa birthday ni Rose. Ang saya-saya naman nilang mga angels, magkakaibigan, walang issue. 'Di ba? So, nakakatuwa nga silang panoorin na parang, sino ba ang mag-aakala na magkakaroon ng ganito sa loob ng kalingap? Alam mo, mahirap, hindi basta-basta yan. Pero, nangyayari. Kasi talagang dapat na tayo magtiwala sa kakayanan ng mga kalingap, no? Sa pagtulong. Talagang ma-amaze ka talaga kung paano nangyayari, no? So, napakasarap panoorin na madaming mga kababayan natin na talaga nga naman hindi mo maasahan yan sa mga politiko. So, dito lang yan sa mga charity vloggers na mas madami silang naitutulong sa mga taong nangangailangan. Nababago nila ang buhay, nakakapag-aral. Imagine niyo yan. So, bakit kailangan nyo pa kontrahin, i-bash? Pero sabi nga ni Sir July, ngayon tanggapin na yung mga bashers. Tingnan mo si Dr. Love. Nagiging sikat, viral. Kasi, gustong-gusto niya yung mga bashers. 'Di ba? So, ngayon ang mga bashers daw, napapakinabangan. Kung hindi dahil sa bashers, wala kang view. So, yung mga bashers ngayon, hindi na yan dapat tinatakwil. Hindi na dapat yan inaalis. So, wini-welcome yan. Kasi kung maraming bashers daw, nagbabiral. Tingnan mo si Dr. Love, isang example. Di ba ang saya ni Dr. Love? Pinapamilyon nyo ang views.
O, kayo bus kayo ng bus, o sinong kumikita? Eh, yung binabas nyo, o, di ba? Ay, wala naman, bus kayo ng bus, create kayo ng create ng kwento. Wala naman kayong nababala. Kasi hindi naman kayo ang nasusunod, di ba? Di ba? So, bakit hindi na lang sumuporta at manood? So, siguro mas masaya pa yon na gano'n na lang ang gawin. Wag na yung kung ano-ano pang mga pinag-create na mga kaguluhan. Actually, hindi nyo naman sila basta-basta magigiba. Lalo itong mga angels na to, marunong rumispeto kay Kalingap Rab. Marunong tumanaw ng utang na loob, marunong magpasalamat. So, humble sila. Diba? Hindi yan kagaya ng iba na nagmamarunong pinapalabas na matalino, pero hindi mo naman mahanap kung saan banda yung talino. At least itong mga angels na to, wala kang marinig sa bibig nila na matalino sila. Pinapatunayan nila sa gawa. Magugulat ka na lang, talaga nga naman. Hindi mo na kailangan hanapin kung saan banda yung talino nila, di ba? So, yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan kapag ikaw, humble ka lang. No, Lucky na sinasabi na hindi mayabang, hindi nagmamagaling, 'di ba? Nagpapasakop. So alam nila kung saan lang sila lulugar. 'Di ba? So it means marunong sila magpasakop, marunong silang rumispeto. Kaya 'yun ang kaibahan. Kaya ito yung reward, ito yung nararanasan nila sa buhay nila ngayon kasi deserve nila kung ano yung nararanasan nilang happiness ngayon. Tsaka, nakakatuwa yung mga sponsors. O, imaginein mo yan, dami-daming natanggap na pera, di ba? Alam mo, napakaswerte talaga. At as isa pa, si Nanay Nora, no? Masaya ako para kay nanay ni Roseanne. So, sana nga lang talaga hindi magbago si Roseanne, no? So, sa tingin ko naman is mga ugali na talaga nila yan, ang mga mabubuti silang mga dalagita, mga mababait, mga marespeto, no? So, sana ma-maintain nila yan hanggang sa makapagtapos sila or dapat i-maintain forever na habang may connection sila sa mga kalingap. Huwag yung pag nakapagtapos na is lumabas na yung kung sino ka. So, sana naman wag. At sa tingin ko naman, hindi naman sila mga ganon. No? So, itong mga napili ni Kalingap Rab na mga angels, hindi sakit sa ulo. Mga maayos. Kaya parang hindi nakakapanghinayang kahit na bigyan ng mga sponsors, yung mga sponsors hindi kayo matakot magbigay, hindi kayo manghihinayang kasi mga mabubuti silang mga angels, no? So, yun na nga, ano pa ba nga yung mga nangyari dong kaganapan kagabi? Basta wala na akong masabi. Napaka-normal ni Roseanne. Napaka-ano ng mga galawan niya na talagang ma-amazed ka. Hindi ka maiirita manood. Hindi corny panoorin. Yung talagang mararamdaman mo yung saya. Mahahawaan ka ng saya. No? So, yun yung naano ko. Yun yung masasabi ko, opinion ko kagabi. Tapos, yun nga, malungkot din. Kasi, dahil nga si Ingkit, wala dun si Ingkit. Nakita ko kasi si David. Kita ko si David. Sabi ko, asan kayo si Ingkit? Bakit hindi umaten? Napaka-ano din ni Ingkit. Para sa akin, parang napakabuti niya ring angel. Mabait din siya. Gustong-gusto ko din yung way of niya na kalog, no? Bungis-ngis, no? Masarap yung ganyan. Minsan kasi may iba na parang nakukurnihan ako. No, may mga ganyan kasi na mga na parang ang corny-corny panoorin, Maganda yung mga ganyan na kahit pa paano confident ka. Huwag naman yung overconfident na parang ang laki-laki na ng tiwala mo sa sarili mo. So, huwag naman ganun. At least yung masarap panoorin na alam mong totoo. Hindi nagkukunwari, no? Pero, dahil nga minsan may mga galawan din sila na syempre nga naman, naiilang pa, nahihiya, mga bata pa, no? Yun. So, sino na ba ang susunod?
Natatawa talaga ako kay Joy. Di talaga ako magka-move on kay Joy. Kay Joy talaga ako tawang-tawa kung paano siya kinilig. Sabi ko nga, tatalon-talon ka dyan. Ako, ikaw na ang susunod na gagawa ng mga pinapagawa nyo kay Roseanne. Gano'n ko gagantiyan sa inyo si Roseanne. Ako lagot kayo. Nakakatuwa si Cedric. Nakakatuwa din si Jack. Kasi napaka-supportive din sa kapatid, no? Mga napaka-humble nga nilang lahat eh. Kaya talagang nagiging maganda yung resulta ng mga ginagawa nila. Kasi mga walang halong kaplastika na nagsasama-sama. No? Ang sarap ng panuorin, no? Na parang ang saya-saya nila. Parang ang saya nila sa loob ng community na yan. Ano? Na parang nagkakaisa, nagkakasundo-sundo sila. Isipin mo yan, o mamasyal, mag-out of country, sama-sama. No? Ang saya, wala na talaga akong masabi. Alam mo kung ano na lang masasabi ko? Sana all, nakakainggit. No? Sana isa tayo sa nandyan na nakakasama sila. Yung parang ang saya-saya lang, no? Na parang sila lang magbanding-banding sapat na. Yung parang hindi ka na maghahanap ng iba pa. Kasi pag nagsama-sama na sila, mararamdaman mo na talaga yung saya, yung pagkakaisa nila, no? Yung nagkakaisa. Kaya sabi ko nga, kung tutusin naman talaga is parang wala naman akong nakikita na gulo. Ang nagpapagulo lang naman yung mga nasa labas na gustong gumawa ng gulo, gustong gumawa ng istorya, gusto gumawa ng ikakagulo. Yun yung napapansin ko. Pero yung mismo doon sa Kalingap, hindi ko maramdaman na may gulo. Kasi ramdam ko naman talaga na parang kilala na nila yung isa't isa deeply. No? Hindi lang yung parang laging stranger. Ngayon talagang yung vibes nila, yung parang tingin ko kilala na nila yung bawat isa, bawat kiliti. Alam na nila. Kaya nakakatuwa na nakabuo si Kuya Bal ng ganyang klaseng community. Ang dami nila, no? Yung pag nagsasama-sama, sobrang saya. Yun. So, ano pa ang mga susuportahan natin? Yung Melka. Gustong-gusto ko din si Melka. Si Joy. Actually, lahat naman ng angels, no? Alam ko naman na lahat sila is okay, pero sabi ko nga, it's normal yun na talagang napapalapit yung puso natin, no? Si Joy kasi, para sa akin, complete package si Joy, si Roseanne, si Melka, no? Magandang din si Melka. Napakabuting angel din. So, subaybayan din natin ang Melbrad, no? Na sana maging successful din na kagaya kay Jumcar, Beyonce, kay Danjoy. So, sana yung Ed Pau, Edmar, imagine mo yan, may mga bago pa yata, di ba si Pong, parang inaano din si Pong kay Inkit, Pongkit, Kitpong. Ang dami natin naabangan na magpapabata na naman sa atin kasi ito dumadagdag na yung edad natin. At least subaybayan natin itong mga angels na to para naman makadagdag sa pagre-relax natin, no? So, nakaka-good vibes lang sila. So, 'di ba, sa Kalingap lang naman natin mapapanood 'yan. Yung mga ganyang klaseng kasiyahan ng love team. Sila lang yung may ganyan. Kaya ituloy-tuloy natin yung pagsuporta sa buong Kalingap, kay Kuya Bal, kay Rab, sa lahat ng Keyboy, sa mga angels. So, mahalin natin sila. Huwag tayong padadala dyan sa mga taong pilit na sinisiraan, pilit na naghahanap ng mali, kahit wala naman talagang mali. Pilit na hinahanapan nila ng mga bagay na para may maikwento sila, may maikalat na ganito, ganyan. Wag na natin patulan yan kasi hindi naman tayo mga bulag. Tayo na mismo nakikita natin sa ating mga mata kung ano yung katotohanan, di ba? So, tuloy-tuloy lang natin ang pagsuporta kasi kung wala sila, paano itong mga angels ngayon?
So, ngayon napapanood ba natin sila? Hindi. Andoon pa rin sila sa mga lungga nila na kung ano-ano yung mga ginagawa nila, 'di ba? So, pasalamatan natin kasi ito na sila ngayon, ito na, nabago na yung mga buhay nila. So, huwag natin ipagkait sa ating mga kababayan na maranasan din naman yung sarap sa buhay kahit papaano, 'di ba? Na napaka-unfair naman ng mundo na may tao nang umaabot, gusto pa natin pigilan. Huwag naman ganun kasi sabi natin tayo kahit naghihirap tayo sa buhay kahit papaano naman na nakakapagtrabaho tayo o sila sa kalagayan nila. Paano kung wala ang kalingap? Andun pa rin sila sa mga buhay nila ngayon, 'di ba? Kaya ipagpasalamat natin imbis na i-bash. Kung sabagay hindi na ngayon problema ang bash kasi may pakinabang na daw. O sige, bash lang kayo ng bash. So, yun na nga guys. So, basta kanina pa talaga ako hindi makakontrol. Lagi ko pa rin na-imagine si Joy. Lagi ko pa rin na-imagine yung mga galawan ni Joy kagabi na grabe talaga kong kiligin. Grabe na patalon-talon. Siya yung nangunguna sa pasigaw-sigaw. Sabi ko, lagot ka Joy. Ikaw ang susunod. Nako, lagot ka talaga Joy. Maghanda ka na. Nako. Yung pinapagawa mo kay Rosa, nako, gagawin din yan. Ipapagawa din yan sa'yo. Kaya maghanda na kayo ng Superman mo. Kasi sigurado aabot din kayo sa ganyan. So, yun na nga guys. So, thank you so much for watching. And then, salamat din sa pag-support sa aking channel. So, support natin buong kalingap. So, thank you guys for watching. Babu!